I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo manalangin, purihin ka Panginoon. Sa hapon ito, salamat o Diyos sa mga anak mo na dumako dito Panginoon upang kami ay sama-sama magpuri, mag-awitan Panginoon sa iyong pangalan. Salamat o Diyos sa nakaraang isang linggong nilakaran namin, na patuloy namin naranasan Panginoon ng iyong mga kamay na sumusubaybay, nagpala at nag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa kagalingan ng mga sakit, sa katuparan ng aming mga desire Panginoon na iyong pinagpala. Thank you rin po sa mga negosyo na iyong binigyan ng pagkakataon Panginoon na umunglad. Thank you Lord Jesus sa lahat ng iyong blessings, blessings of life, blessings of health, blessings sa lahat ng bagay Panginoon. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa hapong ito, sa aming pagpatuloy na pagpuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, tinatawagan po yung mga nakatokang praise and worship team dito po sa may unahan. Si Malu, si Andre, at si Ana.
Praise the Lord.
Salamat sa worship team. Tunay na nakakapon po ang kapulungan. Salamat sa worship team at sila ang ginamit ng Panginoon para mag-lead sa atin sa mga pag-aawitan. Sabi nga, ang isang uri ng pagpupuri sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-aawitan. Ngayon naman po mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa ating ngayong hapon ni Pastor San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank God. Ilan ang bakante na lang? 3 bakante. Ay, hindi. 2. Sino ba nakatanda? Last Sunday, ano bang message? Ano ba? Kahit ilang kuwan na. Talata. May natanda ba? Ano bang itinuro? Okay, nakalimutan. Yung 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang sabi ni Pablo kay Timothy, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Diba? Kaya sabi ko nga, last Sunday, Abigail, hindi ito aksidente na nakarating ka rito. Dahil ang gusto ni Lord, kaya ka pinapunta rito, para malaman mo. Diba sabi ko, anytime nabawian na tayo ng buhay, pero hindi pa ngayon, bata pa tayo. Anytime lang nabawian ng buhay, nakatitiyak tayo na sa langit ang tungo natin. Diba? Yung sinabi ko pa sa John chapter 3 verse 18, sino nakakatanda? Sabi sa John chapter 3 verse 18, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulang maparusahan. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Jesucristo ay hinatulan na, condemn na. Kaya nga, di ba, sabi ko last Sunday, nananampalataya ka ba, Abigail, kay Jesus? Sabi niya, oo, you are saved. Tayo po ay ligtas na kasi. Naligtas tayo, di ba, sabi sa chapter ba yun? Episode chapter 2 verse 8 and 9 sa Ephesians, we are saved by grace through faith
in Christ Jesus. Naligtas tayo sa biyaya. Ibig sabihin, yung salvation natin, yung kaligtasan natin, ay regalo, libre. By grace, we are saved. Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Without faith, hindi ka maliligtas. Kaya dapat pa rin talaga manampalataya. Kaya lang, nililiwanag ko, kung nananampalataya ka, di ba sinabi ko, maraming nananampalataya na hindi saved. Halimbawa, nananampalataya ka sa sarili mo. Sinabi ko yan, Kawikaan chapter 3 verse 5. Ano po ang sinabi ko sa Kawikaan chapter 3 verse 5? Kayawi ka lamang magtiwala, buong puso at lubusan. Sa Diyos lang daw tayo magtiwala, kay Yahweh, ng buong puso at lubusan. At ano ang kasunod? Huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Diba, nakwento ko na nga sa inyo noong panahon na wala pa akong Kristo. Lahat diskarte ko, sarili kong karunungan. Diba? Lahat ng bisyo nasa akin. Yun, noong panahon, nananalig ako sa sarili ko. Kaya, kawawa kami noon. Walang-wala talaga. Okay, so, napakahalaga po nun. Kaya, this is second time, Abigail, na nakadalo ka ngayon. Pangalawa pa lang. Thank God. Para lalo natin maunawaan, tingnan nyo, nakaraan, nakalimutan na, pero ako hindi pinakalimutan. Kasi di ba sabi ko naka-YouTube. Ang YouTube, pinapakinggan ko yan. Kahit tulog na ang asawa ko, naglalagay lang ako ng headphone ba, tawag doon, para hindi siya magising. Kasi ninianam-nam ko, at saka, kung may mali ako, maikukuring ko sa susunod kong pagsalita. Pero bawat pinakikinggan ko, wala namang mali kasi biblical, nasa Bible. Okay, so ngayon, ano ang nakikita ninyo sa ating topic? Pakilakasan lahat, sabay-sabay kayo. The truth will set you free. The truth will set you free. No? Sa Tagalog, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Nakakulong ba tayo ngayon? Tama si Ate Lil. Marami magpahanggang ngayon, bagamat laya ka, palakad-lakad ka, pero still slave. Alipin. No? Alipin. Hindi ka malaya. Alipin tayo. No? Ang ating teksto, babasahin ko po sa inyo. Mababasa natin yan sa ano ba yan? John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. Alam natin ang katotohanan, kaya ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Pastor, malaya naman ako, hindi ako nakakulong. Malaya naman ako. Pagala-gala nga ako. Pero maraming malaya na still slave. Ang wala nga lang dyan picture, kaya gagawin ko si Pastor Dan. Ang daming picture na pinapakita, no? Kanina, ang ganda ng message kanina. Ang dapat dyan, ang ilalagay kong picture dyan, nakakadina po tayo. Ako dati, nakakadina. Ibig sabihin, alipin. Slave. Alipin. Ano ibig sabihin ng alipin? Alipin po ako sa sugal. Ang sugal, paglabas ko ng trabaho, pupunta ako ng Highland. Pupunta ako ng kung saan-saan. Naka-mindset sa akin yung pagsugal. Ang sarap kaya.
Lalo na yung madyo. Ang madyo, magdamag. Ihi lang ang pinakapahinga. Mayroon kang substitute, dito ka muna, punta ka na para talagang tinitiis, ihi natitiisin. Ibig sabihin, alipin pa tayo. Alipin tayo ng bisyo. Simple, isa lang yun sa sinabi ko. No? So, ibig sabihin, hindi ako malaya. Subalit ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Marami. Ano pa ba? Alak. Sa alak, tuwan-tuwa ako. Kaya kami noon, may karaoke. Karaoke pa ang kuha noon. Ginagamit namin. Wala pang video. Karaoke lang, mahirap yun. Kung hindi mo memoryado, babasahin mo habang kumakanta. Kaya dapat memoryado mo. So, sa beer house, ganun po kami noon. Nasa isip ko na paglabas ng trabaho, ang mga kasama ko sa trabaho, doon kami sa Rotunda, Pasay. At yung Rotunda, Pasay, mayroon po amateur singing sa mga customer. Mga amateur, may regalo po yan. So, yung pamangkin ko, kasama ko, siya ang nanalo, champion siya. Ako ay pumangalawa lang. Kilala niyo yan si Marlon. Si Marlon nung umawit dito, nakasabayan ni Ate Adeli. Champion yun sa mga beer house. So, alipin kami noon ng alak at beer house. Siyempre, pag nasa beer house ka, may side table. May nakaupo sa tabi mo. No? Pagkatapos, di ba? Ang iniinom nila, mayroon pang kuha niya. Halimbawa, ang beer ko ay 20. Sa kanya, 40. Pinainom mo na, 40 pa ang babayaran mo. Totoo po yan. So, alipin. Hindi tayo malaya. Okay. So, bakit tayo napunta dyan? Wala na ang kasunod. Nagamit ako ng salamin. Ang sabi po sa Matthew 23:31 to 33. Ito, iba naman po ang ibig sabihin nito. No? Ang ibig sabihin, sumunod. Sa 32, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukurin niya sa gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa kambing at sa tupa. Dito ko po sasalaysay na ang tao sa loob ng church ay mayroong tupa at mayroong din kambing. At ang sabi, itong tupa isinisiparit na ng pastol at ang kambing sinisiparit na. Sa loob yan ng church, the truth will set you free. At sa 33, ang sabi sa 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Si Jesus po ang nagsalita nito. Datatpuat sa kaliwa ang mga kambing. So, tayo daw ng mga tupa ilalagay sa kanan. Ang kambing sa kaliwa. Alam nyo, itong bakit ko ito inilagay dito? Dahil sa loob ng isang church, marami pong maingay. Di ba ang kambing maingay? Di ba? Pahingi. Puro pahingi. Diba? Maingay. Pero ang katangian ng tupa, ano ang katangian ng tupa? Ang katangian ng tupa, tahimik lang. Kahit bugbugin niya, kahit gupitan. Katulad ni Jesus.
inihalin tulad siya sa tupa, kordero, na inihandog. Inihandog po yun. So, itong kambing, maingay sa loob ng church, walang gagawin niya, manggulo. No, manggulo. So, hindi nakapagtataka. Dahil, babasahin po natin sa susunod, itong sa Mateo 13:24 to 26. Nababasa niyo naman na mayroon daw nagpatanim na Panginoon. Ang mabuting bini ang itinanim. O, at ang sabi niya, kinagabihan, nagtanim din ng masamang bini, nababasa di ba? Ng masamang bini, yung kaaway. Ibig sabihin, sa loob ng church, may mabuting bini, may masamang bini. Hindi kayo nagtataka. Ikwento ko sa inyo ang history ng bawat church. Wala pong church na hindi nahati. Ito ang katotohanan. The truth shall set you free. Ito ang katotohanan. Mamili nga kayo ng church na hindi nahati. Na hindi nagkahiwa-hiwalay. Example na lang dito sa amin. Kakaunti lang tayo, 60. Abay, may kumilos na masamang bini. Sinira ang gawain. Hindi raw, wala daw akong kwentang pastor. Kaya ang nadala niya, 30 mahigit. Kalahati. Ang natira, kalahati. 30. Pag sinama kayo sa kasapagumaga, nasa 30 plus lang tayo. Nasa 30 plus. So, iyan ang katotohanan. Marami pong iglesia na nahati. Yung pinanggalingan ko, bakit nahahati? Kasi ang gawa ng kaaway, hindi yan patatalo. Talagang guguluhin. Maging sa loob ng ating tahanan. Nakakalungkot ngayon ang balita. Nakaraan lang, mga 3 weeks ago, pinatay ng tatay ang anak. Bihira yan. Noong panahon, ang anak ang pumapatay sa magulang. Ang magulang hindi talaga yan papatay sa anak dahil pinaghirapan niya yan, mahal niya yan. So grabe na. O lalo na ngayon, ang mga babae, ina, mababalitaan na lang. Ipinagbili ang kanilang anak. Online. No? Yung mga malalaswa. Di ba nakakalungkot? Kaya, yung mensahe kanina napakaganda. Pero mamaya na. Dito muna tayo sa ang sabi, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. No? Pagkatapos sa kabila, datatpwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pagsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Kaya hindi nakapagtataka na anuman ang iglesia, kahit Roman Catholic, nahati po yan noong pa. Hindi ba sinasabi ko sa Roma, may Roman Catholic, may Orthodox Catholic. At si Martin Luther, Evangelical Catholic. Kaya tayo, Evangelical Catholic. Tatlong Katoliko po. Roman Catholic, Orthodox Catholic, at Evangelical Catholic. Tayo yun. Yung mga born again. Tayo po yun. So, nahati. Hindi ba yung na umalis tayo kasi nagprotesta si Martin Luther sa mga pari na nakikita nila maraming asawa, maraming anak, at ang mga bata nga daw noon inililibing lang sa saan ba yun? Sa ilalim ng yung church ministeryo, nasa ilalim, nahuka yun, ang daming mga sanggol. No. Iyan ay totoo po yan, pero hindi ko na babanggitin. So, ipinakikita lang na talagang laging nahahati. Diba? Kahit nga si Jacob at si Esau, magkapatid yan. Si Esau, mahal ng ama dahil panganay. Si Jacob, mahal ng anak ng ina, si Rebecca. So,
Dalawa, may favoritism. Anong nangyari? Nagkagulo, nag-away yung dalawa. Muntik nang mapatay si Jacob. Nakatakbo lang. Nakatakbo lang si Jacob. So, sa pamilya na, hindi pa magkaisa. Okay. Ngayon, ang tanong, paano tayo magkakaisa? Kaya nga ako, lagi kong itinuturo sa inyo, 10 lang. Sa pangsyam, no? Sa pangsyam, Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Pangsyam po yan. Ang ibig sabihin, kapag nandito ka sa loob ng church, si Kristo lang, si Jesus lang ang titingnan nyo. Huwag ako. Pag ako ang tinignan ninyo, matitisod kayo. Makasalanan din akong katulad ninyo. Lahat tayo rito makasalanan. Kaya lang, ang kabutihan, yung kasalanan nyo at kasalanan ko, may umako. Sino ang umako ng kasalanan nyo at kasalanan ko? Si Jesus. Tayo ang dapat mamatay sa krus. Si Jesus ang namatay sa krus dahil sa kasalanan nyo at kasalanan ko. So ngayon, hindi na tayo makasalanan. Sinless na tayo. Hindi na tayo sinful. No? So, yun ang ibig sabihin. Dapat, pag nasa loob ng church, huwag kayong titingin na ayaw ko doon kina Pastor San Miguel. Garahe lang. Ayan, no? May nakapark pa. Ang pangit-pangit, ang init-init. No? Pinapawisan ako, mas maganda sa CCA. Nakarating na tayo, di ba? Air condition, maraming tao. No? Ang saya. Pero hindi po. Itong church na ito, 1, 2, 3, 4 ang ginamit. 5 para maitayo ito. Una, si Ate Christy. Dinala ako kay Ate Lenny. At si Ate Lenny niyaya si Ate Mel. At si Ate Mel niyaya si Marie. Di ba? Tapos si Lani. Bible study kami. And then, ayaw ko man magtayo nito dahil alam ko mahirap. Saka, pag hindi kalooban ni Lord, hindi mangyayari. Makulit si Ate Lenny. Ang grupo. Yan. Pati si Ate Mel. Sabi niya, kami lang, marami na kami. 16 na kami. Sabi ko, bakit away na tayo ng more than 30? Oo, mag-umpisa tayo. Totoo. Nag-umpisa kami sa taas. 32. Ayon sa kasaysayan. 32 ang dumalo. Mga Orgulyo, mga Di Castro, Lenny, Lani. Di ba? More than 30. So, ibig sabihin, ang may gusto na maitayo to, ang Diyos. Ginamit ng Diyos si Ate Mel, si Ate Lenny, si Ate Christy. Sila ang ginamit. Ako naman, siyempre, sundalo ako ni Kristo. Susunod ako kung anong ipag-uutos niya. Kaya ito ay naitayo. Alam po ba ninyo, 2 taon na tayo yung bata. Baka wala bang ba tayong bata? Mayroon. Okay. Alam nyo ba, 2 taon na at 3 buwan tayo rito. At masasabi kong stable na. Bakit? Kanina nag-meeting kami, ibinigay na sa akin ang hard paper ba tawag doon? Hard copy. Hard copy na itong church na to, hindi kulurong. Lisensyado na po ito, nandiyan nakalagay sa bulletin board. Lisensyado na, registered na tayo sa SEC. Kaya ako nakatitiyak na tayo ay palalaguin ni Lord. Kasi ang itinuturo ko lamang po nito, Christ-centered po tayo dapat. Natandaan po natin, 2 kaming pastor. Kanina may nagsalita, Pastor Dan. Ang ganda ng message niya. No? Hamon sa mga Kristiyano. Bibigyan ko ng example kayo. Ano yung message niya kanina? Kapag sundalo ka, no, kinakailangan may sandata ka. At hindi pwede
nakabakasyon ka, nakahanda ka namin, lalaban ka. No? At kung masugatan ka man, dahil sundalo ka, lalo kang tatapang. Hindi ka susuko. O, mayroon pa siyang in-example na yung player, ano? Ha? Atleta. Atleta. Ang ganda ng sample niya. Si yung Carlos Yulo. Sabi niya, alam niyo, si Carlos Yulo, hindi yan magkakamit ng goal. Kita mo, 2 goal. At hindi lang goal. Ilang milyon ang nagbigay sa kanya. May nagbigay pa ang kondominium. May nagbigay pang sasakyan. Dahil, pinaghahandaan niya, no, yung laban. Laban niya talagang practice ng practice. Ang ganda ng sample niya kanina. Ang sabi ni Pastor Dan, ang problema sa atin, linggo lang tayo narito. Sabi ni Pastor Dan. Paano ka matututo sa linggo lang? Lunes, Martes hanggang Sabado, walang laman. Wala kang kinakain ng salita ng Diyos. Kaya pagpasok sa'yo ng tukso, matutokso ka. Dahil mahina ka eh. Wala kang kinakain na salita ng Diyos. Hindi sapat ang Sunday. O kaya dito, papanood nyo naman siguro, naka-3 kang Bible study rito. Yung unang 2, 6, sumunod 10, sumunod 8. Natutuwa kami nun. Sabi nga kanina ni Pastor Dan, natutuwa ako sa 2 matandang ito. Si Pastor San Miguel, kasi ako 72, ito 69. Nandoon pa rin ang kanilang enthusiasm. Nakita niya kasi na nagpa-Bible study kami rito. Bible study kami kila Ate Lini. Dati mayroon pa ako sa Panamitan, mayroon pa ako sa Tansa. Kahit sa sino man ang gusto, sa lugar ng Kuwan or Kulyo, di ba? Pero ngayon, hindi ko na i-challenge na doon sa lugar niyo. Pati sa lugar ni Ate Alili. Mga 3 times tayo doon ng Bible study. Ngayon, kung si Ate Alili ay available pa na gusto niya doon, willing ako pumunta doon. At yung nandito lang naman, dito na tayo magsama-sama. Alas 3. Once a week. Once a week. Every Wednesday. Simula sa January. Dahil the whole December, busy tayong lahat. Kaya walang Bible study. Busy po tayong lahat. Kaya kung pag-aralan nyo, by January, punta po tayo rito. Alas 3 hanggang alas 4. Bible study. Kasi, yun ang example kanina, kung ikaw ay manlalaro, paano ka mananalo kung hindi ka nag-i-ensayo? Diba? Paano ka mananalo? Kaya nga meron kaming sa umaga worship team. Kinausap ko na kanina. Tulad ngayon, may worship team. Kinausap ko. Walang Pilipino sintonado. Huwag kayong kanta lang kayo ng kanta. Dahil sa kakakanta nyo ng kakakanta, ensayo na yan, ensayo hanggang magkakaroon ka na ng lakas ng loob. Yung, ano ba sa English yun? Mayroon ka ng confidence. May confidence ka na. Dahil sa kanya ensayo. Pero, kung sasabak ka rito na hindi nag-iensayo, ay, yun nga, wala kayo, unang-una, hindi kayo nagkakaisa. Pero, tinitimbang ko, huwag naman magalit yung sa umaga kasi nanonood sila ng YouTube. Mas maganda sa hapon. Huwag kayo magtampo sa umaga. Mas maganda. Pero, kaganda rin lahat yan. Dahil yun nga, ensayo, practice. At marami nagsasabi po, pag Pilipino, walang sintonado. Ang handa ang boses niya. Maliban sa isang bini. Yung hindi nakakarinig. Kasi pag tingi ka, paano mo masasabayan yung tono ng instrumento? Di ba? Kaya pag kumanta yan, sintonado. Pero wala namang bini yata dito sa atin, kundi ako lang eh. Ako bini. Di ba?
Pero kahit pa paano, nakakarinig pa rin. Okay, so, yan ang katotohanan. So, ang ibig sabihin, di ba, kung gusto nyo ng katotohanan, sino? Jesus. Di ba anong sinasabi? John 14:6, I am the way, the truth, and life. No one comes to Father except through me. Wala daw makapupunta sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. So, kung may Kristo ka, nasa katotohanan ka. Ibig sabihin, hindi ka na slave, hindi ka na alipin. In-example yan, sino ba yun? Si Isaac at si Ismail. Anak ni Agar, no? Si Ismail. Si Isaac, anak ng pangako. Dahil ipinangako ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi, kasing dami ng bituin, kasing dami ng buhangin, at pagpapalain kita up to 1,000 generation hanggang kapo-apuhan. Yan ang pangako. Anak ng pangako si Isaac. Matigas ang ulo ni Sarah, na asawa ni Abraham. Si Sarah nainip. Kaya tayo minsan huwag tayong maiinip. Paghantay tayo. Nainip, sabi niya, ano ka na Abraham? Mayroon akong katulong, si Agar. Agar, sipingan mo si Abraham para makita ko na ang anak ni Abraham. Kasi, nang pangakuan kasi, si Abraham, ang edad ni Abraham, 75 years. Nangako ang Diyos, pararamihin ko ang iyong lahi. Kaya si Isaac, ihandog mo sa akin. So, nanganak si Sarah, ang edad ni Abraham, 100. So, ibig sabihin, 25 years. 25 years na nag-aantay. Kaya si Sarah, ang babae talaga mainipin. Nainip, sipingin mo Abraham, si Agar. Dahil gusto ko nang makita ang lahi mo, ang anak mo. Di ganun nga nangyari. Ito si Ismail ang inilabas. Ito si Ismail, isinumpa ng Diyos. Magiging kaaway ka ng lahat ng bansa. Magiging kaaway ka, maging kapatid mo. Nag-aaway sila ni Isaac. Lahat kaaway siya. So, ganun na nangyari, isinumpa. Samantalang kung hindi nakialam si Sarah sa plano ng Diyos, ang plano ng Diyos, kay Isaac lang. Okay, so ba't tayo napunta dyan? Pinakikita ko yung may mga favoritism. Kaya tayo dapat, ang anak natin, wala tayong pinipilingan. Wala tayong pinipili. Minsan kasi yung malapit na anak yung din, malapit ka rin simple. Meron din kasi sa mga anak may sip-sip. No? Diba? Totoo yan. Mayroon ma-PR siya, palaging bumubulong. Siyempre, sunod naman yung ina, sunod naman yung tatay. Okay, so, ganun ang nangyayari. Ba't ba tayo napunta dyan? Okay, the truth will set you free. Ito ang katotohanan. Mayroon pa. Alam niyo ba noong panahon? Total, may oras pa. Alipin ako ng subal. Nakwento ko na yun sa inyo. Diba? Alipin ako ng subal. Hindi niyo ba alam? Hanapin natin. Sa Revelation, ayaw nang gumalaw. Okay, wag mo na yun. Hindi, sige ito. Colossians, Ecclesiastes 7:17. Ito. Dati, ako ay alipin ng utang. Utang talaga ako ng utang. Lalo na nabiktima rin ako ng Bombay. Nabiktima rin ako ng linding. Pumupunta rin ako dyan noon. Kasi wala ng Kristo. Hindi ako umaasa sa Diyos.
Pero di ba ano ang sinasabi? Pakibasa na. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Walang Tagalog? Ang mayaman ay magpupuno sa lupa, at ang manghihirap ay alipin na nagpapahirap. Totoo po yan. Kasi, halimbawa, may inuutangan ako. Ano man ang iutos sa akin ang inuutangan ko, susundin ko. Kasi bakit? Baka hindi ako pautangin sa susunod eh. At saka ako, binubuhay ko sila noong panahon, puro utang. Nabubuhay sila. Nakwento ko pa nga sa inyo noon, no? Dito, marunong din ako magnakaw. Nagnanakaw ako, mapakain lang sila. Pero hindi nila alam na ipinakain ko sa kanila, nakaw. Dinaya ko sa sugal, ipinapakain ko sa kanila. Manluloko ako sa sugal. Okay, so, ipinakikita ko rito, ang mindset ko noon, sino ba ang uutangan ko ngayon? Pag umutang ako rito, sa susunod, uutang ako sa kanya. Diba, nakautang ako 100, utang ako ng 200, bayaran ko siya 100. Diba? Kita pa ako ng 200. Yung kasunod, si Malo, inutangan ko 300. Pag-utang ko ng 300, bayaran ko kay Alili, 200. Kuha na naman ako ng 100. So, ang ibig ko sabihin dyan, ako alipin ng utang. Umaasa ako sa utang. Asa lang ako ng asa kasi naka-mindset. Pero tingnan po ninyo, nang makilala ko si Kristo, nagsisi ako, humingi ako ng tawad. Nagulat na lang ako ngayon, hindi na ako nangungutang. Hindi na ako nangungutang. At may umuutang naman sa akin, hindi ako nagpapautang. Bakit? Kasi pag pinautang kita, mangangako pa yung pinautang mo at hindi tutupad, magagalit ka lang. So, hindi ako nagpapautang. Halimbawa, may lalapit sa akin, Pastor, pautang naman ng 5,000. Mag-aaralan kita. Ito. Hindi ako nagpautang ha, pakinggan nyo. Bibigyan ko siya ng 1,000. Hindi yan utang. Tulong ko sa'yo. Yung 1,000. Kasi yun lang ang kaya ko. Kasi, walang nangungutang na may pambayad. Yan ang tandaan nyo. Ilagay nyo sa inyong kaisipan. Kaya yan nangungutang, walang pambayad. Walang pera. Kaya yan nangungutang, walang pera. Kaya lang, mangangako para pautangin. Kaya nga, ang sinisisi ko, yung nagpapautang. Dahil kung walang nagpautang, walang away. Walang gulo. Nakukuha niyo ba? Pag walang nagpautang, walang gulo. Hindi kayo, nabalitaan niyo ba nung isang araw lang, isang linggo? Yung nagpautang, pinatay. No? Yung nakaraang buwan, pinatay, milyon. Pinautang niya ng milyon. Nagbayad lang daw ng 200,000. Pinatay. Wala nang babayaran. Kung ilang milyon yun. 40 milyon yata. So, ang sinasabi ko, ang may kasalanan, ang nagpautang. Bakit? Niluluko mo. Hindi ko makuha. Kung walang nagpautang, walang manluluko. Nakukuha niyo ba ang logic? Kasi kaya siya umutang, lulukuhin ka eh. Hindi ka babayaran. So, kung walang nagpautang, wala sanang manluluko. Nagpautang ka, so may kasalanan yung nagpautang. Kasi niloko ka. Nakukuha niyo ba ang ibig sabihin? Ang point? O, di ba? Halimbawa, uutang ako kay Ate Alili, pautang nga ng 10,000. Kung binigyan niya ako, wala naman talaga akong pambayad, kaya nga akong uutang, wala akong pera. O, di ba? So, ang sisisihin siya kasi nagpautang siya. Pero kung hindi siya nagpautang, walang gulo. Nakukuha ba ang point? Pag hindi siya nagpautang, walang gulo. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, ako hindi nagpapautang, pero nagbibigay ako. Halimbawa, 5,000. Kaya na nito 1,000. Ito lang ang kaya ko. Huwag mo nang bayaran. Yan ang dapat. Kasi, di ba, ang liwa-liwanag. At hindi lang yan. Ano man ang iutos, sabi, na nagpapautang, alipin ka na. At hindi lang yan, yung mga naka-mindset na sa atin,
nabubuhay ako sa utang. Nakukuha niyo ba po? Nabubuhay ako sa utang. Kaya still save. Doon tayo nagkakamali. Kaya kalimutan po natin yan. Busugin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Okay, so mayroon pa namang 5 minuto. Ito, maganda rito. Diba? Ang isang Kristiyano daw ay sinusubok kung hanggang saan katatatag. Diba? Diba ang ginto, ayan sinasabi, kukuha sa minahan ng ginto. Marumi ang ginto. May mga putik, may mga kung ano-anong kasama. Para maging tunay na ginto, maging dalisay na ginto, dadaan yan sa apoy. Dadaan sa apoy para makita yung kinang, yung dalisay ng ginto. Yan ang example sa atin. Tayong mga Kristiyano, kung kailan tayo, ngayon pa naman ako nagtumanggap sa Panginoon, saka dumami ang aking problema. Yan ang karamihan na nangyari. Yan ay sinusubo ang iyong pananampalataya. Dahil pagkatapos niyan, magiging katulad ka ng ginto na ikaw ay dalisay na. Hindi ka na marumi. So, yan po ang katotohanan. The truth shall set you free, or the truth will set you free. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tayo po ay umupo, manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga kapatiran ito na nagpapatuloy na kahit mayroong mga ulan o bagyo, nandito po sila para makarinig ng iyong salita. Kaya Lord, dalangin ko Lord na pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen at amen. Sino po bang aawit? Maraming salamat, Pastor, at Nakahanda ba? Oo nga, sandali. Ganito po. Di ba sabi ko sa inyo last Sunday, itong red sobre, itong ampaw, para dyan po nakikita niya sa building in lot. Ang pera po natin sa BDO sa kasalukuyan ay 95,000 ang pera po natin. At simula nung April na inilagayan dyan, may mga naghulog, umabot na rin po ng 2,700 ang naihulog po dyan. Umabot ng 2,700. At kaninang umaga, may naghulog, umabot po ng 460. Ito po ay para sa ating building and lot. Building and lot. No? Nasabi ko ba, total 95,500. Lahat. Yun lamang po. Sige. Ate Alivin, i-connecta natin doon sa kuwan. 610 para okay. Hello, sound check. Ilalagay ko sa Bluetooth. Yan, Bluetooth na.
Baba mo yung ano. Hindi, iba naman to. Dito itong pula. Yung wala po kayong Supreme, mayroon dito. Ay, iba po muna. Baka po cellphone. At sandali. Amen.
the hassle. Meet the high accuracy body fat scale. Ang ngayon naman po ay inaanyayahan ko pong pumunta rito sa unahan. Yung gusto ng banal na hapunan, kumuha kayo ng tinapay at alak o simbolo na dugo ni Kristo. Huwag niyo po muna kakainin at iinumin. Sabay-sabay po tayo. Yeah. Ikaw. Yeah. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Kung mayroon na pong hawak, no? Kumpleto na po ba? Okay. Isang paalaala po. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin at ang iba pa nga ay namatay pa. Sa 1 Corinthians chapter 11:23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong kaming siya pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inuhundog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa kaakin. Sabay-sabay kong kanin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang alak. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Tunay na po na ang tinapay at dugo ay simbolo ng iyong katawan na inihandog sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga makasalanan upang kami ay mapatawad. Kaya maraming salamat po sa blessing sa pagbabalang yan. At dinadalangin ko na rin po ang kapulungan na kung paano po ninyo dinala rito sila ng nasa maayuting kalagayan, nawa po Lord ay ihatid po ninyo sila hanggang sa sila ay makauwi. At hinihingi ko po sa gabing ito ang iyong basbas. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kaliwa ng Diwang Banal, ang sumaating lahat ngayon at magpahanggang wakas. Ito pong dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang bukasan niyong paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang magari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday morning. Morning po ang ating service. Wala po tayo sa hapon dahil Christmas party, no? At bring your gifts sa mga ka-exchange gift ninyo. Or 200 po.